Hello students, this is how you make a copy of STAT-LA worksheet page, how to insert a picture in GDocs, and how to convert GDocs file into PDF. Okay? Kapag nandito na po kayo sa ating LA1 worksheet page, wala po kayong access to edit this. That's why you need to make a copy of this file. Para gawin yun, punta po kayo dito sa ating menu bar, sa baba po ng document title, you click File menu. Pag pindot niyo po dito, marami pong options na lalabas, and then select Make a Copy. Okay, pindutin po natin ito and then may mag-a-appear po na box confirming na magme-make a copy po tayo ng ating file. And may suggestion na rin po dito to rename the file. So, susundin po natin yung file name format na binigay po or nakalagay po sa instruction natin. Okay, last name, LA number, the subject, and then yung section kung saan ka belong. If you're satisfied with it now, okay na, you click make a copy. Ayun. Directly, mapupunta po kayo sa working page po ninyo. Ito na po mismo yung page na gagamitin ninyo to do your output. Now, isa po sa mga goal ng output na ito is to insert a picture. Paano po natin gagawin yon? Okay? Punta lang po ulit tayo dito sa menu bar and then you select insert. Insert menu. Pag pindot po natin, marami pong option na lalabas. You click the first or select the first option, yung image po. Okay? Sa gilid niyan of this side arrow, may mga selection po dito kung saan niyo po kukunin yung picture na i-insert natin dito sa ating page. For me, nasa gallery lang siya ng computer, so I'll select upload from computer. So pagka-pindot po natin, hanapin na po natin yung picture na iyon, like this one, and then click. As you can see, no, nasa taas po siya, nakalagay, dun po yung placement niya. Now, mahirap po itong i-drag unless naka-text wrap po siya. Okay? So, click the picture. Importante po na i-click natin yung picture, dapat meron po siyang blue na border. And then sa baba po niya, may makikita po kayong option. Ayan, yung text wrapping. Piliin po natin yung wrap text. Okay, click natin to. Pagka-pindot niyan, we can drag the picture anywhere po dito sa ating page. Now, since meron po tayong certain area kung saan po ilalagay yung ating picture, for example, this is a discrete random variable picture, dito po natin siya ilalagay. And make sure po to resize this picture sa nakalagay po, ayan, okay, na box dito po sa cell na yan or sa table na yan. Okay, so kapag okay na, yan, you're done. So, ganung process po yung gagawin niyo sa mga susunod na picture or the rest of the picture na i-insert po ninyo. Okay? Kapag final na po ang inyong output, for example, confident na kayo sa inyong mga sagot, now it's time to convert your documents into PDF. So, to do that, punta po ulit kayo sa File menu, and then you select Download. So, dito po may mga option po kung anong format niyo po siya i-download. So, piliin po natin yung PDF. Ayan, pagka-pindot po natin, magda-download na po siya, tayin na po natin. And then kapag okay na, ayan. Ayan, mapupunta po yung file or PDF sa inyong download area or download place dun sa inyong computer or laptop. So, to check, ayan, check nyo rin po kung okay na yung output ninyo. Ready na po siyang isubmit doon sa ating G4. So, yun lang.